So by the way, ito pala yung documents na dadalhin ko during sa interview. Just in case nahanapan ako, at least may mai-provide ako. So first, photocopy ng passport ko, and then passport ng husband ko, photocopy ng ID ng asawa ko. And then birth certificate ko and birth certificate ng asawa ko. Dinala ko na rin yung birth certificate ng aming anak. And then yung marriage certificate namin, hard copy ng aking Form I-485, hard copy ng Form I-864, updated bank statement ng GIN account namin ng asawa ko. And then yung pay stub, since last year iba yung company niya, and then this year panibagong company niya, so meron akong dala ditong updated na pay stubs sa aking asawa. Employment certificate ng aking asawa, yung photos namin together, and then kasama na yung family ng husband ko, and then yung friends namin. And then of course, yung updated tax return, na which is included na ako as spouse ng aking husband, and then yung sa aking anak, nakalagay na rin dito. And then yung health plan or yung health insurance namin, na which is andito yung name ko and the name ng aming anak, included na dito sa health plan. And then dinala ko na rin yung I-94 record ko nung pagdating ko dito sa US. Vaccination documentation worksheet, DS-3025, galing sa St. Luke nung nag-medical ako sa Pinas. Lahat ng record dito ng vaccines nakalagay. Last is yung residential lease agreement. So nakalagay dito yung pangalan ko and yung pangalan ng husband ko. So ito lang naman yung mga documents na dinala ko during sa interview, na which is yung ibang documents ay nasubmit ko na, but then syempre mas maigi na yung ready. So aside sa ibang documents, dinala ko na rin yung original copy ng birth certificate ng aking anak, and then birth certificate ko and birth certificate ng asawa ko, and then yung marriage certificate namin, passport ko, and then passport ng husband ko, and then yung ID niya, vaccination documentation worksheet, DS-3025, galing sa St. Luke nung nag-medical ako sa Pinas. Lahat ng record dito ng vaccines nakalagay. During sa interview, kasama ko yung asawa ko, and dalhin din namin yung anak namin. Yun lang ang mga documents na dadalhin namin. Lahat ng mga to na binanggit ko, hindi naman totally kailangan. So just in case lang natatanungin ako or hanapan ako, at least may mai-provide ako. Yun lang naman yung purpose ko. Kasi mahirap na pag may kailangan sila or may hahanapin silang documents and wala kang mai-provide. So mas maigi yung naka-ready lahat ng documents just in case na hanapin nila. So at least may mai-provide po during sa interview. So by the way, regarding pala sa aking susuotin during sa interview, naka-ready na dress, and then may blazer, and then closed shoes. So mas maganda yung medyo formal yung attire during sa interview. Regarding sa asawa ko, sinabihan ko na rin siya na magsuot ng medyo formal attire. Huwag yung naka-short pumunta doon, parang iba naman. So ilagay din natin yung sarili natin kung saan tayo pupunta na appropriate yung attire natin. So, sa lahat ng K1 visa na kagaya ko, so hindi naman lahat ng pag-process is smooth. Magkaiba po tayo sa iba-iba po ang magiging experience natin. Yung iba is mabilis, yung sa atin ay may mga konting mga rejections, but then wag lang tayong panghinaan ng loob, go lang. Hopefully ma-approve na rin yung green card ko. Good luck sa ating lahat. Hoping na ma-approve na ang ating green card, lalo na sa mga K1 visa na kagaya ko na nag-struggle sa pag-prepare ng kanilang mga documents. So yun lang po. God bless and bye-bye!